Isang nakabibinging dagundong ng kulog, ang halos bumasag sa manipis na dingding ng kanilang maliit na bahay. Kasunod nito, ang walang awang hagupit ng hangin at ulan na tila may sariling galit sa mundo. Sa bawat pagkidlat, panandali ang nagliliwanag ang buong paligid at sa isang iglap na yon, isang imahe ang tumatak sa isipan ni Mira. Isang katawan. Isang lalaking bumagsak sa putikan, ilang metro lang mula sa kanilang bintana. Napasinghap si Mira, ang kamay ay biglang napahawak sa kanyang dibdib kung saan tila gustong kumawala ang kanyang puso. Hindi niya namalayan na nanginginig na pala ang kanyang mga tuhod. "Inay! Itay!" Sigaw niya, hindi maalis ang tingin sa bintana. "Ano yon, anak?" tanong ng kanyang ina. Si Aling Sita, na may pag-aalala sa boses habang inaayos ang mga balde na pansalo sa mga tumutulong butas sa kanilang bubong. "May tao po sa labas. May tao pong bumagsak." Agad na lumapit ang kanyang mga magulang sa bintana. Sa muling pagguhit ng kidlat sa madilim na kalangitan, kitang-kita nila ang lalaking nakahandusay, hindi na gumagalaw. "Huwag, anak!" Halos pabulong na sigaw ni Aling Sita nang makita nitong tila aakma si Mira na buksan ang pinto. "Delikado, baka kung sino yan." Umiling si Mang Lando, ang kanyang ama, ang mga matay puno ng pag-aalala na hindi lubos maintindihan ni Mira. "Tama ang nanay mo. Napakalakas ng bagyo. Manatili tayo sa loob." Ngunit hindi maatim ni Mira na iwan na lang ang estranghero sa labas para mamatay. Paano kung kailangan nito ng tulong? Paano kung may pamilya itong naghihintay? Ang kanyang konsensya ay tila isang malakas na agos na humihila sa kanya palabas. "Pero itay, mamamatay po siya doon." Pakiusap ni Mira, ang mga mata ay nagsisimula ng mag-init. "Hindi po natin siya pwedeng pabayaan." Bago pa man makasagot ang kanyang mga magulang, humugot ng malalim na hininga si Mira at buong tapang na binuksan ng pinto. Agad siyang sinalubong ng malakas na hangin at ulan na halos magpatumba sa kakanya. "Mira!" Hindi na niya pinansin ang tawag ng kanyang mga magulang. Tinahak niya ang maikling distansya, lumulusong sa putikan na hanggang sa kanyang bukong-bukong. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa kalikasan. Nang sa wakas ay marating niya ang lalaki, agad niyang kinapa ang pulso nito. Mahina, ngunit naroon pa. May mga sugat ito sa braso at isang malaking hiwa sa tagiliran na patuloy na dinadaluyan ng dugo. Humahalo sa walang tigil na buhos ng ulan. Sa tulong ng kanyang ama, na sa huli ay hindi rin natiis na sumunod. Maingat nilang binuhat ang lalaki papasok sa bahay. Inihiga nila ito sa isang lumang banig sa sahig. Basang-basa sila, nanginginig sa ginaw at sa takot. Habang pinupunasan ni Aling Sita ang mukha ng lalaki, doon nila nakita ang anyo nito. Hindi ito taga roon. Makisig ang hubog ng kanyang mukha sa kabila ng mga galos at putik. Ang mga damit nito, kahit punit-punit, ay mukhang mamahalin. Sino siya? At bakit siya napadpad dito? Biglang umubo ang lalaki. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin ni Mira. Sa mga matang yun, nakita ni Mira ang matinding sakit, pagod at isang bagay pa, isang desperadong pakiusap. Sinubukan nitong magsalita, ngunit isang mahinang ungol lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ginamit nito ang lahat ng natitirang lakas para ituro ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nakasabit pa rin sa kanyang tagiliran. Sa ang mundo ay isang umiikot na kalituhan para kay Rafael. May mga boses, malalayo at malalapit. May malamig na sahig at may mainit na haplos sa kanyang noo. Naramdaman niya ang pag-aalaga, isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan. Ngunit ang sandaling kapayapaan ay biglang pinunit ng isang marahas na kalabog. Ang pagsabog ng pinto. Iminulat niya ang kanyang mga mata, ngunit malabo ang lahat. Isang anino ang tumayo sa may pintuan, malaki at basang-basa, tila isang halimaw mula sa bangungot. Pilit niyang inaninag ang mukha nito, at habang unti-unting lumilinaw ang kanyang paningin,
Isang matalim na kirot ang sumaksak sa kanyang puso na mas masakit pa sa kanyang mga sugat. Hindi, hindi maaari. Ang mukhang iyon, puno ng galit, ng hinanakit, ng isang bagay na parang pagkakanulo. Dante. Ang pangalan ay hirap na lumabas sa mga labi ni Rafael kasabay ng mainit na dugo. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid, narito, at ang mga mata nito ay nagliliyab sa pagnanais na patayin siya. Traidor ka, Rafael! Umalingaw-ngaw ang boses ni Dante sa maliit na silid, mas malakas pa sa ugong ng bagyo sa labas. Akala ko ba'y magkasama tayo rito? Akala ko ba'y paninindigan natin ang pangako natin? Nasaan na ang pinagkatiwala ko sa'yo? Isang pira-pirasong alaala ang biglang sumilay sa isip ni Rafael. Dalawang batang lalaki na nakaupo sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw. Pangako, Raf, babantayan natin ang dagat na ito. Walang sino mang maninira dito. Pangako, Dante, magkasama tayo hanggang dulo. Ang pangakong yon ay tila isang mapait na lason ngayon. Nakita ni Rafael kung paano humakbang si Dante palapit. Ang mga kamay ay nakakuyom na, tila handang manakit. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang katawan niya ay ayaw sumunod. Wala siyang lakas, wala siyang magawa. Ito na ba ang katapusan? Ngunit bago pa man makalapit si Dante, isang anino ang dumaan sa kanyang harapan. Parang awa mo na. Huwag mo siyang sasaktan. Ang babae. Si Mira. Nanginginig ang buong katawan nito, ngunit nakadipa ang kanyang mga braso, isang munting pananggalang sa pagitan ni Rafael at ni Dante. Ang tapang sa kanyang mga mata ay sumisigaw, kahit pa ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulat si Rafael. Isang estrangherong handang isugal ang sariling buhay para sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang sakit ng kanyang mga sugat. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang huling pagsiklab ng lakas na dulot ng pagkamangha at ng biglaang pagnanais na protektahan ang babaeng nagpakita ng kabutihan sa kanya. Habang nag-aalinlangan si Dante sa hindi inaasahang harang, ginamit ni Rafael ang lahat ng natitira niyang lakas. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa sahig at sa isang malakas na sigaw, sinugod ng buong katawan si Dante. Tinatamaan ang mga binti nito. Nawalan ng balanse si Dante. Ang kanyang malaking katawan ay bumagsak paatras. Isang malakas na kalabog ang narinig nang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesang gawa sa kawayan. At pagkatapos, katahimikan. Humiga si Rafael sa sahig. Ang hiningay parang pinipiga mula sa kanyang baga. Ang huli niyang nakita, bago siya tuluyang nilamon ng dilim, ay ang mukha ni Mira. Puno ng takot, gulat at pagkalito. Naiwan si Mira na nakatayo sa gitna ng silid. Ang ugong ng bagyo sa labas ay tila humina, napalitan ng nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Tiningnan niya ang dalawang lalaking nakahandusay at walang malay sa sahig. Isang estrangherong handang isugal ang sariling buhay para sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang sakit ng kanyang mga sugat. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang huling pagsiklab ng lakas na dulot ng pagkamangha at ng biglaang pagnanais na protektahan ang babaeng nagpakita ng kabutihan sa kanya. Habang nag-aalinlangan si Dante, sa hindi inaasahang harang, ginamit ni Rafael ang lahat ng natitira niyang lakas. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa sahig at sa isang malakas na sigaw, sinugod ng buong katawan si Dante, tinatamaan ang mga binti nito. Nawalan ng balanse si Dante. Ang kanyang malaking katawan ay bumagsak paatras. Isang malakas na kalabog ang narinig nang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesang gawa sa kawayan. At pagkatapos, katahimikan, humiga si Rafael sa sahig, ang hiningay parang pinipiga mula sa kanyang baga. Ang huli niyang nakita bago siya tuluyang nilamon ng dilim ay ang mukha ni Mira, puno ng takot,
gulat at pagkalito. Naiwan si Mira na nakatayo sa gitna ng silid. Ang ugong ng bagyo sa labas ay tila humina, napalitan ng nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Tiningnan niya ang dalawang lalaking nakahandusay at walang malay sa sahig. Ang isa ay biktima, ang isa ay salarin. Ngunit ngayon, sa kanyang paningin, pareho silang sugatan. Parehong nangangailangan ng tulong na hindi niya alam kung paano ibibigay. Diyos ko po, anong gagawin natin? Halos pabulong na, sabi ni Aling Sita, nanginginig habang yakap-yakap ang sarili. Si Mang Lando naman ay napasandal sa dingding. Ang muka ay blangko. Gulo ito. Isang malaking gulo ang pinasok mo, Mira. May paninisi sa boses ng kanyang ama, ngunit hindi iyon ininda ni Mira. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan nilang gawin ang tama. Ilang oras ang lumipas, humina na ang bagyo at napalitan ng ambon na lang. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay binabasag lang ng mga pumatak na tubig mula sa bubong at ng mahihinang paghinga ng dalawang lalaki. Sa tulong ng kanyang ama, itinali nila ang mga kamay at paa ng lalaking nagngangalang Dante at inilipat ito sa isang sulok. Si Rafael naman ay nanatiling nakahiga sa banig. Nakatitig lang si Mira sa mukha ni Rafael, pinapanood ang bahagyang paggalaw ng kanyang dibdib sa bawat paghinga. Napakaraming tanong sa kanyang isipan. Sino ba talaga siya? Ano ang laman ng kahon na yon na handa niyang ipaglaban hanggang kamatayan? Maya-maya, gumalaw ang mga talukap ng mata ni Rafael. Dahan-dahan, siyang nagmulat. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang lalaking sumugod sa kanila. Nakita niya si Dante sa sulok, nakatali at walang malay. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Mira. Salamat! Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay tuyo at pagod. Tumangulang si Mira. Kumuha siya ng isang basong tubig at maingat na inalalayan ang ulo ni Rafael para makainom ito. Ang pangalan ko ay Rafael, sabi nito matapos uminom. At ang lalaking iyon, siya si Dante, hindi siya masamang tao. Nagkamali lang siya ng paniniwalaan. Tiningnan ni Rafael si Mira nang diretso sa mga mata. Nakita niya ang pag-aalinlangan doon, ngunit mayroon ding awa. Alam niyang kailangan niya ng tulong nito. Hindi na niya ito kayang gawing mag-isa. Alam kong naguguluhan ka at natatakot. Pagpapatuloy niya, may karapatan ka. Pero kailangan kong malaman mo ang totoo. Dahil sa pagtulong mo sa akin, nadamay ka na rin dito. Maingat siyang umupo. Iniinda ang sakit sa kanyang tagiliran. Inabot niya ang kahon na nakalagay sa tabi niya. Isang maliit na susi ang kinuha niya mula sa isang tago na bulsa sa kanyang pantalon at maingat na binuksan ito. Napigil ni Mira ang kanyang paghinga. Inaasahan niyang makakita ng ginto, ng alahas o ng pera. Ngunit ang laman nito ay mga papel lamang, mga ledger, mga litrato ng mga barko sa gitna ng gabi, at isang listahan ng mga pangalan. Ano? Ano ang mga ito? Tanong ni Mira. Ebidensya, sagot ni Rafael. Ebidensya laban sa mga taong sumisira sa dagat ninyo. Isang malaking sindikato ng smuggling. Ipinakita niya ang isang litrato. Isang barko na nagkakarga ng mga kahina-hinalang kahon. Ginagamit nila ang mga fishing boats bilang front. Dinudumihan nila ang karagatan, winawasak ang mga corals, at tinataboy ang mga isda. Tumingin si Rafael kay Mira. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bigat na tila matagal na niyang dinadala. Sinusubukan nilang sirain ang lahat ng ito, Mira. Ang dagat na bumubuhay sa pamilya mo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Mira. Hindi na ito tungkol sa isang estranghero. Hindi na ito tungkol sa isang magulong gabi. Ito ay tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang kinabukasan. Nawala ang panginginig sa kanyang mga kamay. Napalitan iyon ng isang bigat, isang paninindigan na hindi niya naramdaman dati. Kumuha siya ng malinis na tela at gamot at nagsimulang linisin muli ang sugat ni Rafael.
Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kahulugan ng kanyang pag-aalaga. Hindi na ito dahil sa awa. Ito ay dahil sa pagpili. Pinili niyang maniwala. Pinili niyang tumulong. Sa isang tabi, tahimik na nagmamasid si Mang Lando. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Rafael o kay Mira, kundi sa mga papel na nakakalat sa sahig mula sa kahon. Dahan-dahan siyang lumapit, tila may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya. Isang pangalan sa isang listahan ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang pangalan na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Don Costello. Biglang nawala ang lahat ng kulay sa mukha ng kanyang ama. Tila siya isang multo na nakakita sa sarili nitong kamatayan. Nanginginig ang kanyang mga labi at isang butil ng malamig na pawis ang gumulong sa kanyang sentido. Mabilis siyang tumalikod, umaasang walang sino man ang nakapansin sa kanya. Pero huli na ang lahat. Nakita yon ni Rafael. Nakita ni Rafael ang lahat. Ang saglit na pagtigil ng mundo para sa matanda. Ang takot na gumuhit sa bawat linya ng kanyang mukha. Ang mabilis nitong pagtalikod. Hindi iyon ang reaksyon ng isang taong nagulat lang. Iyon ay ang reaksyon ng isang taong may itinatago. Isang madilim at mabigat na sikreto na konektado sa pangalang Costello. Ngunit pinili ni Rafael na manahimik. Hindi pa ito ang tamang oras para magtanong. May mas kailangan silang unahin. Itay, tulungan niyo po ako. Sabi ni Mira. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Kailangan nating ilipat ang siya. Sabi niya, tumutukoy kay Dante. Hindi siya pwedeng manatili dito. Tila natauhan si Mang Lando. Tumango siya, kahit pahalatang wala sa sarili ang kanyang isip. Sa kabila ng kanyang mga sugat, pilit na tumayo si Rafael para tumulong. Isinandal nila ang walang malay na katawan ni Dante sa isang lumang kariton at maingat na itinulak iyon palabas sa likod bahay patungo sa isang maliit na kamalig na ginagamit nilang imbakan ng mga gamit sa pangingisda. Bawat tulak ng kariton ay isang kirot sa tagiliran ni Rafael, ngunit tiniis niya ito habang naglalakad sila sa putikan. Ang kanilang mga paa ay lumilikha ng tunog na tila mga bulong sa katahimikan pagkatapos ng bagyo. Nang maiayos na nila si Dante sa loob ng kamalig, hinarap ni Mira si Rafael. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang mga mata. Umupo ka muna. Dumudugo na naman ang sugat mo. Sa loob ng bahay, sa liwanag ng isang gasera, maingat na inalis ni Mira ang lumang benda. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang sugat ni Rafael, hindi maiwasan ni Rafael na pagmasdan siya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang buong atensyon ay nasa ginagawa. May ilang hibla ng buhok na kumawala sa kanyang pagkakatali at nahulog sa kanyang pisngi. Ang amoy niya ay simpleng sabon at kaunting asin mula sa hangin ng dagat. Sa gitna ng kaguluhan, ng panganib at ng pagkakanulo, ang presensya niya ay isang hindi inaasahang kapayapaan. Naramdaman ni Rafael ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang pakiramdam ng pagtitiwala. Alam mo, panimula ni Rafael sa mahinang boses, si Dante. Lumaki kaming magkasama. Itinuring ko siyang kapatid. Nag-angat ng tingin si Mira, ngunit hindi siya nagsalita. Hinahayaan lang siyang magpatuloy. Tumingin si Rafael sa labas ng bintana. Sa dagat na ngayon ay kalmado na. Nangako kami sa isa't isa noong mga bata pa kami. Poprotektahan namin ang dagat na ito. Ito ang buhay namin. Ang buhay ng lahat ng taga rito. Pero may mga taong mas malakas. May mga taong sakim. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Akala niya, kinakalaban ko siya. Akala niya, pinagtaksilan ko ang aming pangako. Ang hindi niya alam, ginagawa ko ito para iligtas siya. Natapos na ni Mira ang paggamot sa sugat, ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay sa balikat ni Rafael.
Isang simpleng haplos, ngunit para kay Rafael, iyon ay isang mensahe ng pag-unawa. Biglang may mga boses na narinig si Rafael mula sa labas. Mga boses na hindi pamilyar. Mabilis siyang gumapang papalapit sa bintana. Maingat na sumilip mula sa gilid. Nakita niya ang dalawang lalaking matipuno ang katawan na naglalakad sa dalampasigan. Hindi sila mga mangingisda. Ang kanilang mga damit ay iba. At ang kanilang mga kilos ay tila may hinahanap. Nakita niyang kinausap nila ang ilan sa kanilang mga kapitbahay, nagtatanong-tanong. Nandito na sila, bulong ni Rafael. Ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Ang mga tauhan ni Costello. Bumalik ang kaba sa dibdib ni Mira. Ang kapayapaang naramdaman nila kanina ay biglang naglaho, na parang bula. Ang isa sa mga lalaki ay nagsimulang maglakad palapit sa kanilang bahay. Bawat hakbang nito ay tila isang malakas na dagundong sa kanilang mga puso. Tiningnan nito ang mga bakas ng paa sa putikan, ang mga bakas na iniwan ng kariton kanina. Huminto ang lalaki, malapit sa isang halaman ng kalamansi sa gilid ng kanilang bahay. May isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin, isang maliit na piraso ng itim na tela, na punit at sumabit sa isang matinik na sanga. Kinuha niya ito. Pinagmasdan. Inamoy. Isang kapirasong tela mula sa damit na suot ni Dante. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng lalaki, ang mga mata ay direktang nakatutok sa bintana kung saan sila nagtatago. Isang mabagal at nakangising ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam na niya, ang ngiting iyon ay tila isang lason na gumapang sa ugat ni Mira. Napaurong siya mula sa bintana, ang kamay ay napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ng isang sigaw. Nakita niya tayo. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Umiling si Rafael. Hinila siya palayo sa bintana. Hindi. Nakita niya ang ebidensya. Alam niyang malapit na siya sa hinahanap niya. Ang dalawang lalaki ay hindi pumasok. Sa halip, pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, sila ay tumalikod at naglakad paalis. Pabalik sa kung saan man sila nanggaling. Ngunit ang kanilang pag-alis ay hindi nagdulot ng ginhawa. Nag-iwan ito ng isang nakakakilabot na pangako. Babalik sila. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila isang mapanlinlang na ngiti mula sa kalangitan. Ang mga mangingisda ay nagsimulang kumpunihin ang kanilang mga bangka at lambat na sinira ng bagyo. Ang samyo ng inihaw na isda at sinaing ay nagsimulang pumuno sa hangin. Sa unang tingin, ang lahat ay bumabalik sa normal. Ngunit para sa pamilya ni Mira, ang normal ay isang salitang matagal nang nawala. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa dulo ng kanilang eskinita, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanilang lugar. Lumabas mula rito ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng puting polo na plansadong-plansado at may isang magiliw na ngiti sa kanyang labi. Don Costello, bulong ni Mang Lando. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng buhangin. Ang lalaking laman ng mga bangungot ng kanyang ama ay narito, ng karne at dugo. Sa isang iglap, kailangang itago ni Rafael. Itinulak siya ni Mira papasok sa maliit nilang silid-tulugan. Huwag kang lalabas. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Pakiusap niya. Tumango si Rafael. Ang kanyang mga mata ay madilim sa galit at pag-aalala. Si Don Costello ay naglakad na parang isang hari sa kanyang kaharian. Ngumiti siya at kumaway sa bawat mangingisdang madaanan niya. Inabutan niya ng pera ang ilang bata. Nagdala siya ng isang malaking bayong ng mga dilata at bigas. Tuloy po kayo, Don Costello. Nanginginig na sabi ni Aling Sita. Pilit nang ngumingiti. Pumasok si Don Costello sa kanilang munting bahay. Ang kanyang mamahaling pabango ay tila sumakop sa buong espasyo. Umupo siya sa kanilang upuang gawa sa kawayan na parang sanay na sanay siya sa kahirapan. Ang kanyang mga mata ay malumanay, ngunit sa likod nito,
mayroong talim ng isang ahas. Nabalitaan ko ang pinsalang dulot ng bagyo. Panimula niya, ang boses ay malambing at puno ng kunwaring simpatiya. Kaya heto, nagdala ako ng kaunting tulong. Inilapag niya ang bayong sa mesa. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Mang Lando. Mang Lando, matagal na tayong magkakilala, sabi niya. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang labi. Walang sikretong hindi ko malalaman dito sa ating bayan. Tama ba? Ang simpleng tanong ay tila isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Mang Lando. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isang baso ng tubig sa mesa, ngunit sa kanyang panginginig, natabig niya ito. Kumalat ang tubig sa sahig, kasabay ng tunog ng nabasag na salamin. "Papasensya na po, Don," utal na sabi ni Mang Lando, habang nagmamadaling pinupulot ang mga bubog. Mula sa siwang ng pinto ng kwarto, pinapanood ni Rafael ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong sumugod palabas para tapusin na ang lahat. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang isang maling galaw ay maaaring ikapahamak ng pamilyang tumulong sa kanya. Naramdaman niya ang isang matinding pagkainis, hindi sa kanyang kaaway, kundi sa sarili niyang kawalan ng kapangyarihan. Tumayo si Don Costello, tinapik ang balikat ni Mang Lando. "Hayaan mo na yan. Kalma ka lang, kaibigan." Naglakad siya papunta sa pintuan para umalis. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon kay Mira. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. "Mag-iingat ka, iha," sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang ngiti sa kanyang labi ay may halong lamig. Isang babala. May mga ahas na nagtatago sa damuhan. Pagkaalis ng sasakyan, ang bigat sa loob ng bahay ay tila mas lalo pang tumindi. Si Mang Lando ay napaupo sa sahig, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Hindi na kailangan ng salita. Alam na ni Mira, alam na ni Rafael. Ang lobo ay hindi na lang nag-aabang sa labas. Nakapasok na ito sa kanilang tahanan. Habang ang pamilya ni Mira ay nababalot ng takot, sa loob ng madilim at maalinsangang kamalig, si Dante ay dahan-dahang nagkamalay. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding sakit sa kanyang ulo at ang hapdi ng lubid sa kanyang mga pulso. Ang huli niyang natatandaan ay ang mukha ni Rafael, puno ng sakit, at ang babaeng humarang sa kanya. Pilit niyang iginalaw ang kanyang katawan. Narinig niya ang mga boses mula sa labas, malapit sa bahay. Pamilyar ang mga iyon. Ang boses ng matandang lalaki at ng dalaga. "Lando, hindi na natin kayang itago ito. Di umiiyak na," sabi ni Aling Sita. "Nakita mo ba ang paraan ng pagtingin sa atin ni Don Costello? Alam na niya. Alam niyang may itinatago tayo." "Shhh! Hinaan mo ang boses mo," sagot ni Mang Lando. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Anong gusto mong gawin ko, Sita? Sabihin sa kanila ang totoo? Na minsan, naging alipin din ako ng taong iyon para mabayaran ang utang natin sa kanya. Na minsan, ako rin ay naging bahagi ng kasamaan niya. Ilalagay ko lang sa panganib ang buong pamilya natin." Ang mga salitang yon ay tumusok sa pandinig ni Dante na parang mga patalim. Don Costello. Si Don Costello, ang taong nagsabi sa kanya na si Rafael ang traidor. Ang taong nagpakita sa kanya ng mga pekeng ebidensya na si Rafael ang pumatay sa kanyang ama. Biglang nag-iba ang lahat. Isang maliit na butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Isang lason sa mga kasinungalingang matagal niyang pinaniwalaan. Hindi maaari. Niloloko lang siya ng kanyang pandinig. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kamalig. Pumasok si Mira. May dalang isang mangkok ng lugaw at isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay balisa. Ngunit meron pa ring kabutihan sa kanyang mga mata. "Kailangan mong kumain.
Sabi niya sa mahinang boses. Tinitigan lang siya ni Dante. Bakit niyo ako tinutulungan? Tanong niya. Ang boses ay magaspang. Nag-atubili si Mira. Dahil sabi ni Rafael, hindi ka masamang tao. Ang pangalan ni Rafael ay muling nagpaalab sa galit ni Dante. Sinungaling siya. Isang traidor. Umiling si Mira. Hindi. Nakita ko ang mga ebidensya. Siya ang nagsasabi ng totoo. Iniwan ni Mira ang pagkain sa sahig at mabilis na lumabas. Habang nakatalikod siya, napansin ni Dante ang isang bagay, ang trangka ng pinto. Gawa lang ito sa manipis na kahoy. Mukhang lumana at marupok. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong plano. Kailangan niyang malaman ang totoo at iisa lang ang paraan para mangyari iyon. Kailangan niyang makuha ang kahon. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, ginamit ni Dante ang lahat ng kanyang lakas. Paulit-ulit niyang sinipa at itinulak ang pinto. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng sakit sa kanyang ulo, ngunit hindi siya tumigil. Sa wakas, sa isang malakas na tulak, bumigay ang marupok na trangka. Malaya na siya, ngunit hindi siya tumakas. Dahan-dahan siyang gumapang sa dilim, pabalik sa bahay. Mula sa siwang ng bintana, nakita niya si Mang Lando na natutulog sa isang upuan malapit sa pintuan, tila nagbabantay. Isang tawag ang ginawa ni Dante mula sa isang lumang cellphone na nakuha niya sa kamalig. Dante? Nasaan ka? Boses ni Don Costello mula sa kabilang linya. Akala ko ba'y tapos na ang usapan natin? Malapit na, sagot ni Dante. Ang boses ay malamig. Pero kailangan ko ng katiyakan. Si Rafael, kasama niya ang pamilya ng isang mangingisda. Si Lando, tila may alam din ang matandang yon. Narinig niya ang isang buntong hininga mula kay Costello. Ang matandang iyon ay isang kahinaan. Gawin mo ang kailangan mong gawin, Dante. Ipakita mo sa kanila kung sino ang dapat katakutan. Kunin mo ang kahon para sa hustisya ng iyong ama. Hustisya. Ang salitang yon ay tila wala ng kahulugan. Pinatay ni Dante ang tawag. Pumasok siya sa bahay na parang isang anino. Tinakpan niya ang bibig ni Mang Lando at itinutok ang isang piraso ng matulis na kahoy sa tagiliran nito. Huwag kang sisigaw, bulong niya. Sumama ka sa akin. Nang magising si Mira kinaumagahan, isang nakakakilabot na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala ang kanyang ama sa upuan. Sa ibabaw ng mesa, may isang piraso ng papel na nakuha mula sa isang lumang resibo. Nakasulat dito, gamit ang uling, ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang kahon, kapalit ng tatay mo. Sa parehong sandali, isang text message ang natanggap ni Rafael sa kanyang cellphone, isang litrato. Si Mang Lando, nakagapos at may busal ang bibig sa isang lugar na pamilyar kay Rafael, ang abandonadong pantalan sa dulo ng kanilang bayan. Kasunod ng litrato, isang maikling mensahe. Mag-isa kang pumunta, oras lang ang kalaban mo. Ang hangin sa abandonadong pantalan ay mabigat at amoy kalawang at nabubulok na kahoy. Ang bawat alon na humahampas sa mga haligi nito ay tila isang tugtog para sa isang hindi maiiwasang trahedya. Nag-iisa, iyon ang kondisyon. Ngunit habang papalapit si Rafael, alam niyang hindi talaga siya nag-iisa. Ang puso ni Mira at ang buhay ni Mang Lando ay kasama niya sa bawat hakbang. Nakatayo si Dante sa dulo ng pantalan. Ang likod ay nakaharap kay Rafael. Sa paanan niya ay si Mang Lando, nakagapos ngunit wala ng busal. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa mukha ng matanda. Nandito na ako, Dante, sabi ni Rafael. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Pakawalan mo na siya. Wala siyang kinalaman dito. Dahan-dahang lumingon si Dante. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Tila hindi natulog. Ang galit na dating nagliliyab doon
ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas komplikado, isang pinaghalong sakit at pagkalito. Iyon din ang akala ko, sagot ni Dante. Ang boses ay magaspang. Akala ko ikaw lang ang kalaban ko. Pero habang tumatagal, mas maraming tanong ang lumalabas kaysa sa sagot. Itinuro niya si Mang Lando. Ang taong ito, takot na takot siya kay Costello. Bakit Rafael? Anong meron sa pangalan ng taong iyon na nagpapanginig sa lahat? Hindi sumagot si Rafael. Dahan-dahan niyang itinaas ang kahon na gawa sa naara. Ang lahat ng sagot na kailangan mo ay nandito. Ibibigay ko sa'yo, pero pakawalan mo muna si Mang Lando. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Dante. Hindi na ako magtitiwala sa'yo. Ibigay mo sa akin ang kahon. Ngayon na. Alam ni Rafael na walang patutunguhan ang kanilang usapan. Napatingin siya sa mga mata ni Dante. Ang mga mata ng kanyang kaibigan na ngayon ay puno ng lason ng kasinungalingan. Kailangan niyang sumugal. Isang huling pagkakataon para ibalik ang Dante na kanyang kilala. Sa isang mabilis na kilos, inihagis ni Rafael ang kahon. Hindi patungo kay Dante, kundi sa sahig na kahoy sa pagitan nilang dalawa. Bumagsak ito nang may malakas na kalabog at bahagyang bumukas. Kumalat ang ilan sa mga papel at litrato sa maruming sahig. Ayan na, sigaw ni Rafael. Tingnan mo mismo ang katotohanan na pilit mong iniiwasan. Basahin mo ang mga pangalan. Tingnan mo ang mga petsa, hindi ako ang kalaban mo. Nag-atubili si Dante. Napatingin siya sa kahon, pagkatapos ay kay Rafael. Ang kanyang buong katawan ay naninigas sa pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pinulot niya ang mga papel. Binasa niya ang mga ledger, ang mga pangalan ng barko, ang mga transaksyon sa ilalim ng pangalan ni Don Costello. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ngunit hindi pa yun ang pinakamasakit. Sa ilalim ng mga nakakalat na papel, may isang bagay pa. Isang maliit na kwaderno na nakatago sa isang lihim na kompartimento sa ilalim ng kahon. Balat na ang takip nito at luma na ang itsura. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang sulat kamay. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Ito ay isang diary. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang mga huling entry. Ang mga salita ay tila isinulat sa pagmamadali, puno ng takot. Isinasalaysay nito kung paano siya sa pilitang isinangkot ni Don Costello sa operasyon nito, kung paano siya tinakot, ginipit at ginamit. At ang huling pahina, sinabi niyang papatayin niya ang aking anak kung ako ay magsasalita. Dante, anak ko, patawarin mo ako. Pinilit nila ako. Ngunit hindi ko na kaya. Susubukan kong tumakas ngayong gabi. Kung hindi ako magtagumpay, alalahanin mo ito. Ang pangalan ng demonyo ay Costello. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Huwag kang... Ang huling salita ay isang hindi natapos na guhit ng tinta. Tila biglang pinutol. Bagsak ang mga balikat ni Dante, nabitawan niya ang diary. Ang tunog ng pagbagsak nito sa kahoy na sahig ay tila mas malakas pa sa hampas ng alon. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong pagdadalamhati at pagsisisi. Ang lahat ng kanyang galit, ang kanyang paghihiganti, lahat ay para sa maling tao. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Ang boses ay basag. Hindi nakatingin kay Rafael, kundi sa kawalan. Bakit hinayaan mo akong maniwala sa kasinungalingan niya? Lumapit si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at awa para sa kaibigan. Dahil ayokong madamay ka pa. Ayokong ang susunod na kwento ay tungkol sa kung paano ka pinatay ng mga Costello para pagtakpan ang krimen nila. Gusto kong ako na lang, Dante. Ako na lang ang lalaban para sa hustisya ng tatay mo. Para sa pangako natin. Ang pagtatraidor ni Rafael ay hindi pala pagtalikod.
Ito pala ang pinakamatinding klase ng pag-aalaga. Isang sakripisyo. Gumuho ang mundo ni Dante. Ang lalaking itinuring niyang kaaway ay ang tanging taong totoong nagpoprotekta sa kanya. At siya, sa kanyang pagkabulag, ang naging instrumento ng tunay na halimaw. Nakatitig lang siya sa sahig, sa diary ng kanyang ama, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang sandali ng katotohanan ay biglang pinutol. Isang mabagal, sarkastikong palakpak ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pantalan, kung saan naroon ang kadiliman. Napakagandang pagtatanghal, tunay na nakakaantig ng puso. Mula sa anino, lumabas si Don Costello. Hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya ang kanyang mga tauhan, ang parehong mga lalaking nakita ni Rafael sa dalampasigan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ang kanilang mga kamay ay nasa loob ng kanilang mga jacket, tila may itinatagong armas. Salamat sa pagtipon para sa akin, sabi ni Don Costello, isang mapanlait na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang papalapit siya. Pinadali ninyo ang trabaho ko. Ngayon, kung hindi ninyo mamasamain, itinuro niya ang kahon at ang diary. Ibigay niyo sa akin ang mga laruan ninyo. Napatayo si Dante, ang kanyang mukha ay nabago. Ang sakit ay napalitan ng isang bagong apoy, isang purong, walang halong galit na ngayon ay nakatutok sa tamang kaaway. Hayop ka, sabi ni Dante sa garalgal na boses. Tumawa lang si Don Costello. Wala kang ideya, bata. Sa isang iglap, alam na ni Rafael at Dante ang gagawin. Walang salita. Isang tingin lang sa isa't isa ay sapat na. Ang pagkakaibigan na winasak ng kasinungalingan ay muling nabuo sa harap ng iisang kaaway. Ang kapatawaran ay maaaring maghintay. Ngayon, oras na para lumaban. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa likod ni Don Costello. Mabilis nitong dinampot ang diary ng ama ni Dante. Ang isa naman ay kinuha ang kahon. Bumunot ng baril si Don Costello at itinutok ito hindi kay Rafael o kay Dante, kundi sa nanginginig na si Mang Lando. Isang galaw lang, sabi niya sa malamig na boses, at babalik ang mangingisdang ito sa pamilya niya na isa ng bangkay. Hindi niya dapat sinundan. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Mira sa kanyang sarili habang nakatago siya sa likod ng mga nasirang lambat at kinakalawang na bariles, ilang metro mula sa pantalan. Ngunit hindi kaya ng kanyang puso na manatili lang sa bahay at maghintay. Ang kanyang ama ay nasa panganib. Si Rafael ay nasa panganib. Kaya narito siya, isang tahimik na manonood sa sarili niyang bangungot. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita niya ang lahat. Ang paglabas ni Don Costello mula sa dilim na parang isang demonyo. Ang pagtutok ng baril sa kanyang ama. Ang bawat salita ni Costello ay tila isang matalim na hangin na dumarating sa kanyang pandinig, kahit pa ito'y pabulong. Ginamit lang kita, Dante, narinig niyang sabi ni Costello. Ang tawa nito ay nakakakilabot. At katulad ng iyong ama, naging napakadali mong utuin. Isang utos. Yun lang ang kinailangan. Ang mga tauhan ni Costello ay sabay-sabay na sumugod. Ang sumunod na nangyari ay isang magulo at marahas na sayaw ng kamatayan. Nakita ni Mira kung paano nagsanib puwersa sina Rafael at Dante. Gumalaw sila na parang iisang tao, likod sa likod. Isang imahe ng pagkakaibigan na muling nabuo sa gitna ng apoy. Ang kanilang mga suntok ay mabilis at malakas. Dalawa sila laban sa 6, ngunit sa unang ilang segundo, tila kaya nilang manalo. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Mira. Laban, bulong niya sa sarili. Laban lang. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na salamin. Madaling basagin. Isa sa mga tauhan ni Costello ay dumampot ng isang piraso ng tubo. Isang malakas na hampas sa likod ng tuhod ni Dante ang nagpabagsak dito. Sinubukan siyang tulungan ni Rafael, ngunit iyon ang naging pagkakataon ng iba.
Isang suntok sa panga. Isang sipa sa tagiliran kung nasaan ang kanyang sugat. Napasigaw si Rafael sa sakit at napaluhod. Tapos na ang laban. Dinampot ng mga tauhan ang dalawa na parang mga basahan. Hinagis sila sa harap ni Don Costello. Duguan at halos hindi na makahinga. Kinuha ni Costello ang diary mula sa kamay ng kanyang tauhan. Iwinagayway niya ito sa harap ng mukha ni Dante. "Ito ba ang hinahanap mo?" Tanong niya nang may pangaasar. Ang huling mga salita ng isang duwag? "Wag," pakiusap ni Dante. Ang boses ay halos hindi na marinig. "Parang awa mo na." Ngumiti si Costello. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang silver na lighter. Isang kislap, isang maliit na apoy ang sumayaw sa dilim ng gabi. Dahan-dahan niyang inilapit ang apoy sa sulok ng lumang kwaderno. "Hindi!" Ang sigaw ni Dante ay puno ng sakit na hindi kayang ilarawan. Nakita ni Mira kung paano nagliyab ang mga pahina, kung paano naging abo ang huling alaala ng kanyang ama, at kung paano ito tinangay ng hangin papunta sa madilim na dagat. Nawala na ang lahat. Ang ebidensya, ang katotohanan, ang pag-asa. Sinimulang kaladkarin ng mga tauhan sina Rafael at Dante palayo. Ngunit bago sila tuluyang lamunin ng dilim, iginala ni Rafael ang kanyang paningin. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Mira. Hindi niya ito makita, ngunit alam niyang naroon siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng kadiliman. Sa mga mata ni Rafael, wala nang galit, wala nang tapang. Tanging isang malalim, nakalulunod na kabiguan. Isang tahimik na mensahe ng pagsuko at paghingi ng tawad. Patawad. Tila yon ang sinasabi ng kanyang mga mata. "Bigla kitang nadamay dito. Patawad, nabigo ako." At pagkatapos, nawala na sila. Naiwan si Don Costello sa pantalan, kasama ang dalawa pang tauhan at ang kanyang ama na nakagapos pa rin. Tiningnan niya ang paligid na parang isang hari na sinisiyasat ang kanyang nasakop na teritoryo. "Magaling," sabi niya sa kanyang mga tauhan. "Ngayon, linisin ninyo ang lahat ng kalat." Ang kanyang tingin ay bumagsak kay Mang Lando. Ang mga mata niya ay malamig at walang awa. "Magsimula kayo sa kanya." Nanigas si Mira sa kanyang pinagtataguan. Ang mga salitang yon ay isang hatol ng kamatayan. Napanood niya habang ang dalawang lalaki ay nagsimulang maglakad palapit sa kanyang ama. Isang masamang ngiti ang nasa kanilang mga labi. Ang mundo ni Mira ay biglang lumiit sa isang tanong. Manatili sa dilim at mabuhay? O lumabas sa liwanag? At mamatay kasama ng kanyang ama? Ang takot ay isang kakaibang bagay. Kaya kanitong gawing bato, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ngunit kaya ka rin nitong bigyan ng apoy. Isang init na hindi mo alam na mayroon ka pala. Sa sandaling iyon, sa likod ng mga kinakalawang na bariles, naramdaman ni Mira ang apoy. Habang ang dalawang lalaki ay papalapit sa kanyang ama, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Rafael, puno ng pagsisisi. Ang tahimik nitong pakiusap na maging ligtas siya. Ngunit ang kaligtasan ay walang halaga kung ang kapalit nito ay ang buhay ng mga taong mahal mo. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng bintana habang may bagyo. Hindi na siya ang babaeng nanginginig habang nagbabantay sa isang sugatan. Ang bagyo ay nasa loob na niya ngayon. Sa isang iglap, tumayo siya at tumakbo. Hindi palayo sa panganib, kundi palayo sa pantalan, pabalik sa nayon. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa buhangin. Ang kanyang paghinga ay malakas at mabilis. Ang tanging nasa isip niya ay oras. Kailangan niya ng oras. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na van, nagkamalay si Rafael. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay matindi. Ngunit mas matindi ang sakit ng pagkatalo. Sa tabi niya, si Dante ay nakayuko. Ang katawan ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. "Wala na," bulong ni Dante. "Wala nang natira."
Tumingin si Rafael sa labas ng bintana. Papalayo na sila sa nayon. Ito na yon, ang katapusan. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga mata ni Mira sa kanyang isipan. Ang tapang nito, ang kabutihan nito. Hindi, hindi pa ito tapos. Dante, sabi ni Rafael, hinawakan ang balikat ng kaibigan. Makinig ka sa akin. Inangat ni Dante ang kanyang mukha. Ang mga mata ay walang buhay. Ang diary, abo na. Pero ang katotohanan, nandito pa rin. Sabi ni Rafael, tinuturo ang kanyang sentido. Pagkatapos ay ang puso ni Dante. Ang alaala ng tatay mo, hindi nila kayang sunugin yon. Ang ginawa nila sa kanya, ang ginawa nila sa atin. Dante, hindi pa tapos ang laban. Isang maliit na kislap ang bumalik sa mga mata ni Dante. Isang kislap ng galit. Anong gagawin na natin? Gagawa tayo ng gulo. Ngiti ni Rafael. Samantala, parang isang baliw na sumisigaw si Mira habang tumatakbo siya sa gitna ng nayon. Tulong! Tulungan ninyo kami! Ang mga ilaw sa mga bahay ay isa-isang bumukas. Ang mga tao ay nagsilabasan, naguguluhan. Si Don Costello, siya ang nasa likod ng lahat. Sigaw ni Mira, humihingal. Kinuha niya ang tatay ko. Papatayin niya siya. Siya ang sumisira sa ating dagat. Ang ilan ay nag-atubili. Natatakot sa pangalan ni Costello. Ngunit ang iba, ang mga matatandang mangingisda na nakakita kung paano unti-unting namatay ang kanilang huli sa loob ng maraming taon ay nagsimulang makinig. Ang duda ay napalitan ng galit. Nasaan si Lando? Tanong ng isa sa kanilang mga leader. Nasa abandonadong pantalan. Sa loob ng van, sa isang senyas mula kay Rafael, biglang sinugod ni Dante ang isa sa mga bantay. Ginamit niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga siko, ang kanyang mga tuhod. Isang purong pagsabog ng galit at paghihiganti. Nagkagulo sa loob ng sasakyan. Ginamit ni Rafael ang pagkakataon. Sinipa niya ang pinto. Dahil sa kaguluhan, hindi ito naisara ng maayos. Bumukas ito. Tumalon si Rafael palabas mula sa umaandar na sasakyan, gumulong sa damuhan sa gilid ng kalsada. Narinig niya ang sigaw ng mga tauhan at ang paghinto ng van. Hindi na siya lumingon. Tumakbo siya pabalik sa pantalan. Nang makarating siya, isang eksena ang sumalubong sa kanya. Si Don Costello nagulat sa biglaang pagbabalik ni Rafael. Ang kanyang mga tauhan papalapit na kay Mang Lando. At mula sa kabilang direksyon, isang paparating na liwanag, mga sulo. Dala-dala ng mga mangingisda sa pangunguna ni Mira. Costello! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pantalan. Lumingon si Costello. Ang mukha ay puno ng pagkamangha at galit. Paano? Tapos na ang laro mo! Napapaligiran na si Costello. Sa isang panig, si Rafael. Sa kabilang panig, ang mga galit na mangingisda, armado ng mga itak at mga piraso ng kahoy. Sila ang sigaw ng karagatan, ang sigaw ng mga taong matagal nang inaapi. Sa desperasyon, bumunot ng baril si Don Costello, ngunit hindi niya ito itinutok kay Rafael. Itinutok niya ito kay Mira, na ngayon ay nasa unahan ng lahat. Isang hakbang pa, sigaw ni Costello. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. At uunahin ko ang babaeng ito. Napatigil ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon. Ang mga mata ni Rafael at ni Mira ay nagtagpo. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. At ang lahat ay naging itim. Ang putok ng baril ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Napapikit si Mira. Buong pusong tinanggap ang anumang darating. Ngunit walang sakit, walang init. Ang naramdaman lang niya ay ang malakas na paghila ni Rafael sa kanyang braso. Itinumba siya sa sahig na kahoy kasabay ng pagsigaw nito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi si Don Costello ang nakita niyang may hawak na baril na umuusok. Ang putok ay nanggaling sa likuran. Mula sa dilim, lumabas ang mga pulis.
Ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Costello at sa kanyang mga tauhan, ang isa sa mga mas batang mangingisda na mas mabilis na nakatakbo kanina ang siyang nakatawag sa kanila. Ang baril na pumutok ay isang warning shot sa ere. "Bitiwan mo ang baril, Costello. Tapos na ang laro." Sigaw ng hepe ng pulisya. Ang mukha ni Don Costello ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Pagkagulat, pagtanggi, at sa huli, purong galit. Sa isang huling desperadong kilos, itinutok niyang muli ang baril kay Mira. Ngunit bago pa man niya makalaboso ang gatilyo, isang anino ang sumugod mula sa gilid. Si Dante. Nakatakas din pala siya sa kaguluhan. Buong lakas niyang binangga si Costello, dahilan para tumalsik ang baril sa dagat. Tapos na. Pinusasan ng mga pulis si Don Costello at ang kanyang mga tauhan. Ang maskara ng pagiging isang mabait na negosyante ay tuluyan ng nalaglag. Ang tanging natira ay ang mukha ng isang desperadong kriminal. Nilapitan din ng isang pulis si Dante. Hindi siya nanlaban. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Bago siya dalhin palayo, tumingin siya kay Rafael. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga mata, nagkaroon ng pag-unawa. Isang tahimik na pagpapatawad. Niyakap ni Mira ang kanyang ama, si Mang Lando, na sa wakas ay nakalaya na. Umiyak sila pareho. Luha ng takot, ng ginhawa, at ng pasasalamat. Makalipas ang ilang linggo, ang buhay sa nayon ay dahan-dahang bumabalik sa dati. Ngunit hindi ito tulad ng dati. May bago, may pag-asa. Ang kwento ni na Rafael, Mira, at Dante ay naging isang alamat, isang paalala na kahit ang pinakamaliit na tao ay may kakayahang lumaban para sa tama. Ang mga mangingisda. Sa pangunguna ni Mang Lando na ngayoy malaya na sa kanyang mga multo ng nakaraan, ay nagsimulang mag-organisa para protektahan ang kanilang karagatan. Isang hapon, pinuntahan ni Rafael si Dante sa kulungan. "Babalik na ako sa probinsya namin," sabi ni Rafael. Tumango si Dante. "Salamat. Sa lahat." "Pinatawad na kita, Dante. Matagal na," sagot ni Rafael. "Patawarin mo na rin ang sarili mo." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante sa unang pagkakataon. "Sinusubukan ko." Nang gabing iyon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel at lila ang kalangitan, magkasamang nakatayo sina Rafael at Mira sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat. Ang hangin ay sariwa. Ang alon ay mahinahon. "Aalis ka na pala," sabi ni Mira, hindi nakatingin kay Rafael, kundi sa malayong abot tanaw. "Oo," sagot ni Rafael. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na ako babalik. Tumingin siya kay Mira, ang babaeng nagligtas sa kanya sa gitna ng bagyo. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng lakas noong akala niya'y wala nang natitira. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Dahan-dahan, kinuha ni Rafael ang kamay ni Mira. Mainit ito at magaspang, kamay ng isang taong hindi takot magtrabaho. Ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamalambot na bagay sa mundo. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga pangakong hindi kailangang bigkasin. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa lengguwaheng sila lang ang nakakaintindi. "Tapos na ang bagyo," bulong ni Rafael. Sumandal si Mira sa kanyang balikat. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. "Oo," sagot niya. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At sa wakas, may liwanag na.